Tinadyakan ko, yan na, natadyakan ko siya. Bakit po? Napag sinuntok ako eh. Ito ang naging pahayag ng broadcaster at kolumnistang Simon Tulfo nang abutan siya ng GMA News sa Airport Police Headquarters noong linggo. Dito, sinabi niyang natadyakan niya ang aktres na si Claudine Barreto habang sila'y nagkakagulo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Pero sa panayam sa kanya sa 24 oras kagabi, binawi ni Tulfo ang kanyang naunang pahayag. So pero teka muna, dinedenay mo yon. Hindi mo sinipa. I vehemently deny Aha. that I kicked her. Ayon kay Tulfo, hindi niya ugali na manakit ng babae. Malayo yan sa mga Tulfo, lalo sa akin na pinalaki kami na hindi dapat manakit ng babae. Ang babae kasi ay minamahal at hindi sinasaktan. Kwento ni Tulfo, kinukunan niya noon ng litrato si Claudine matapos di magustuhan ang pagtalak at pagsisigaw umano nito sa ground crew ng Cebu Pacific matapos di maisabay sa flight ang kanilang bagahe. Nakita ko taliwas sa inyong pinoportray sa harap ng camera yung ginawa ninyo doon sa babaeng pobre. Yung counter girl ng Cebu Pacific na tinuligsa mo at minura mo. Dapat pinanindigan ninyo yung inyong persona sa harap ng camera as wholesome, mabait, martir at mapagmahal sa kapwa. Dapat dinala ninyo yan sa labas. Nabanggit ni Tulfo na humaharap sa kamera mag-asawang Raymart at Claudine, bagamat sinasabi niya sa mga una niyang panayam na di niya kilala mga ito. Dalawang magkaibang dahilan ang binigay ni Tulfo sa pagkuha ng litrato ni Claudine. Anong pakay mo dun sa mga litratong yon? Isusulat ko sana dahil yung babae na ay nagsasabing nagsisigaw na minumura niya yung counter girl at sinasabi niyang ipatatanggal niya sa trabaho. Narinig ko, may malakas yung boses niya eh. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, mabuti. May pinagagalitan yung Cebu Pacific. Oo. Sabi ko, mabuti naman. At kasi ilang beses ko nang tinutuligsa ang Cebu Pacific sa inefficient handling of passengers and cargo. Oo. And yung mga bagahe. Okay. Nasulat ko na yun sa column. Ipinakita niya rin ang mga litrato kung saan makikita si Claudine na nakatagilid habang nakaharap sa desk ng luggage counter kung saan naman nakapwesto ang mga ground crew. Aminado ang kolumnista na nasaktan ang kanyang ego dahil sa nangyaring gulo sa airport. Nasaktan ba yung yung alam mo na, yung pagiging macho mo, tigasing kolumnista di ba? Talagang nakikipaglaban ng Montulfo. Pagkatapos ngayon, nakikita ng buong bansa na nagkaroon kayo ng gulo doon sa NAIA. Does that hurt your ego, Mon? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nasaktan ang aking ego. Hindi pa rin daw bukas si Tulfo na makapag-ayos sa mag-asawang Raymart at Claudine. Sa ngayon, magsisinungaling naman ako pag sinabi kong hindi ako naagrabyado at hindi masama ang loob ko. Ngayon lang sa tanang buhay ko na agrabyado ako. At kung sakaling makipag-usap sila ay kukonsultahin ko yung aking mga abogado. At mukhang walang ang balak magpatawad si Tulfo sa ngayon. Kahapon, naghain siya ng reklamong grave coercion at physical injury laban kina Claudine at Raymart at sa mga kaibigan na mag-asawa sa Pasay Prosecutor's Office. Muli din niyang pina-check up ang kinamong black eye at di naiwasang batikusin ang airport police. Ang masakit talaga, hindi na awat ng mga polis, airport police at saka Blue Guards, yung mga dumubog sa akin. Pero ang depensa ng pamunuan ng NAIA. Ngayon, siguro hindi naman sila mga bata na kailangang pingutin pa yung tenga para paawatin o kaya i-handcuff sila para inawat sila. But again, they went back at each other. So what can we do? If we fell short to what Mr. Tulfo is expecting, I'm sorry, maybe he wants a RoboCop. Gayunpaman, handa naman daw makipagtulungan at tumestigo mga security personnel ng NAIA 3 para magbigay linaw sa gusot ng dalawang kampo, lalo pat walang CCTV camera sa luggage counter kung saan naganap ang gulo.
Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Desidido naman ang kampo ni Raymart Santiago at Claudine Barreto na magsampa ng kontrademanda laban kay Mon Tulfo. Aminado rin ang mag-asawa na lubhang naapektuhan ang kanilang mga anak dahil sa nangyaring gulo. Narito ang report ni Victoria Tulad. Marunong na mag-isip yung bata. Maluha-luha si Claudine Barreto habang ikinukwento ng asawang si Raymart Santiago kung paano umano na trauma ang kanilang mga anak nang makitang tinadyakan umano ng mamamahayag ni Ramon Tulfo ang kanilang ina. Raymart, kumusta yung mga bata? Ayun, meron po silang bukas. May schedule sila sa doktor dahil sa na-trauma nga. Ang gulo, nagsimula ng sitahin ng kampo ng aktres si Tulfo habang kinukunan si Barreto na umano'y nagagalit sa ground crew ng Cebu Pacific. Pero paglilinaw ni Raymart, mahinahon daw nilang tinatanong kung bakit hindi na isama sa parehong eroplano ang lahat ng kanilang mga bagahe. Lumaki lang po to dahil pinagkukunan po kami ni Mon Tulfo na hindi ko naman po siya nakilala nung time na yun po. At yung sinabi ko po na tinanong ko po siya mabuti, ano po sir yung ginagawa niyo? At sinuntok niya po ako at sinipa. Na magkaawatan, nilapitan at tinanong ni Claudine si Tulfo kung bakit sinuntok ang asawa. Pero bigla daw siyang tinulak at sinuntok ni Tulfo. Iika-ika raw si Claudine ngayon dahil dito. Desididong magsampa ng reklamong physical injuries at child abuse ang mag-asawa. May natatanggap pa umanong pananakot ang mag-asawa mula sa kampo ni Tulfo. Hindi na natin siguro matatanggal yung takot. Diba? Pero natural na reaction yun na pag merong nagte-threat sa'yo, nakakatakot. Diba? Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Nagkwento naman isang babaeng saksi sa away ni Mon Tulfo at mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Ayon po sa saksi, kitang-kita niya kung paano raw sinipa ni Tulfo si Claudine na pinagsimulan daw ng gulo. Darito ang report ni Nelson Canlas Exclusive. Kamusta na yung iyong mga tinamong pinsala? Nang mapanood sa unang balita ang pahayag ni Mon Tulfo na hindi siyang nagsimula ng gulo sa NAIA trick kundi ang kampo umano ng mag-asawang Raymart at Claudine Santiago. Agad kumontak sa GMA News ang itatago natin sa panghalang Ana. Sabi ni Ana, pasahero rin siya ng isa sa mga airline. Naroroon daw siya nang mangyari ang insidente at nasaksihan daw niya ang mga pangyayari. Tumanggi siyang magpakita ng muka at isa publiko ang kanyang tunay na pangalan para mapanatili ang privacy ng kanyang pamilya. High profile daw kasi ang mga sangkot sa insidente. Pero kahit hindi raw siya sangkot sa kaso, hindi niya raw mapigilang hindi magsalita lalo't nakita niya ang mga pangyayari. He said that it looked like he was the victim of the incident. So I reacted because sabi ko, that's not the truth. In fact, I was really shouting at the TV. I said, that's not true, that's not true, that's so totally baliktad. So ginawa ko, nag-Google ako sa iPad and tiningnan ko kung paano makontak yung GMA News. Ilang di pa lang daw ang layo niya kina Claudine at Mon Tulfo sa NAIA Terminal 3 bago mangyari ang gulo. Nung una, hindi niya raw alam na nagtatalo na ang dalawa. Kitang-kita niya raw kung paano hinihingi ni Claudine ang cellphone na ginamit umano ni Tulfo para kunan siya. Nandun na yung mga security. So she was really insisting because we were also cheering na, it's in his pocket, take the camera from the pocket. Kasi we were all witnessing the whole situation. So I think at that point, he pushed Claudine. And pinadyakan, like a martial, it's like to me, it looked like a martial arts kind of, yung parang kinarate. So that's when we all scream, hoy, babaeng tao yan. Syempre, we were all saying, that's a lady. You don't do that to a lady. You don't do that to a woman. Ana, bago niya gawin ito, nakita mo bang sinaktan siya ni Claudine? Or, no, Claudine was just trying to say, produce me the phone. Maski raw ang ibang pasahero sa paligid, nagulat sa pagsipa ng broadcaster sa isang babae. From our point of view, that's why we reacted. Because parang sinapok niya yung babae rather than just hold her, at least hold her arms na, wag mang, wag, or iba yun eh. That's why we reacted. A lot of us, and in fact, I wish I'm not the only one who can speak out like this because there's a lot of us who are watching. Ang nakikita raw na viral video kung saan kinuyog ng grupo ni Raymart si Tulfo ay second part na lang daw ng pangyayari. That part that you saw on the news, that's the second part.
Yung video na kumakalat. Yes. Because the first part was where it was really, how it all started and began. And to me, from what we looked at, Raymart was just defending his wife. Because after even if you're married, even if your girlfriend mo or kahit kapatid mo, nakita mo tinulak ng gano'n, na talaga, siya, na talagang napaano si Claudine. That's why after that, Claudine was very upset. Panawagan ni Ana, sana raw ay lumutang pa ang ibang nakasaksi sa insidente. It's about time that we also stand up to, for our and to our rights, that it's important na we be treated the right way. Hindi porke babae tayo, kayang-kayang sapukin tayo ng kung sino man, no? And kung ako sana, Mon Tulfo, kung nakikinig ka rin, sana mag-apologize ka kay Claudine. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Sa ibang balita,